my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me, I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me, I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hand. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands. Oh, just like that little lad who gave Jesus all he had, all the multitude was fed with some fish and loaves of bread. What you have may not seem much, but when you give it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people. My God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands.
Amen. Happy Sabbath po mga kapatid. Ordinary people, ano po. Wag tayong magtataka kung bakit tayo, no? Kung bakit tayo pinili ng Panginoon dahil pinipili niya talaga yung ordinary people. Kaya wala tayong mga dapat idahilan na, uy, di ako marunong yan, hindi ko kaya yan, ano? Sila na lang bahala dyan. So, hindi po mga kapatid. Tayo talaga yung pinili ng Panginoon dahil tayo yung ordinary people na gusto niya na makasama niya sa gawain, ano po. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Ano? God bless morning po sa atin lahat at happy Sabbath sa lahat na narito ngayon. Sa mga excited na makapag-devotional ay good morning po sa inyo and God bless morning po. Kay Brother J. Cruz na una pa yan sa chat box. Ano? Ayan, ayan mga tawag ito yung hinahanap-hanap na yung God bless morning sa mga palang paggising. Ano? Naramdaman ko kayo, ganyan din ako. No? Si Ma'am Peme, yan. God bless morning po. Sister Shirley Rosa Cinto. Si Ate Revy, isa pa ito, no? Talaga nakakabang na agad ito sa oras pa lang. Una nang gumising ito bago pa yung alarm clock. Si kapatid na Ray Galfa. Hindi ko alam kung Rhea o Ray. Siguro Ray. So, brother ito. Ano po? Si Brother Ray Galfa, welcome po ulit. Ano? God bless morning po sa inyo. Happy Sabbath po. Sister Teresita, Direct Reyes, ganyan din, ano? At siyempre kay Pastor, siyempre nandiyan si Pastor na kasama natin ay nag-arrange ng screen. Sige po Pastor, tuloy niyo lang po at pagka ready na ay papasa ko po sa inyo ang screen. Inon ko lang yung mic ni Pastor. Yan, mukhang okay na. Sige po mga kapatid, pagbigay na natin kay Pastor Nelvin ang pagkakataon sa umaga na ito. Pastor, inon ko na po yung mic. Ready na po. Good morning po. Happy Sabbath Kuya Melbs. Happy Happy Sabbath Sabbath po sa mga kapatid. Salamat po sa inyo at ngayon di ba alas 4 ng umaga. Sarap gumising na magbabasa ng devotional at kunting verse sa salita ng Panginoong Diyos. Ngayon po ay April 5. Yan. Baka ating malimutan na bumuhay sa kakulangan ng pananalapi. Sino po sa inyo namumuhay ngayon sa kakulangan ng pananalapi? So marami sa atin. Pero marami rin naman ang sagana sa panahon natin ngayon. Ano? Tayo po ay manalangin sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na naming tagapagligtas, salamat po Diyos sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. Kami po hindi niyo pinabayaan. Pinagkalooban niyo kami ng kalakasan na nagmumula sa inyo. At sa umaga na ito ay aming dinadalangin o Diyos, ang aming pong pag-aaral. Niyo po nawa kaming tulungan, maintindihan namin nawa ang inyong pong mga salita at amin po itong makita na sa kabila ng kakulangan ng aming pananalapi, kayo po ay nagpo-provide ng aming pangangailangan sa bawat araw. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin, sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ayon po dito sa ating pinaka-text sa Romans 12 verse 1. Pamilyar itong talata na ito. Kaya nga mga kapatid, sinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na sa ninyong makatuwirang paglilingkod. So ano po ang sabi dito? Ialay ang ating mga katawan. Ibig sabihin na gamitin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Banal at kasiyasiya sa Diyos na ating pong ipinaglilingkod sa Kanya. Mas madali ang maging patay na sakripisyo kaysa isang buhay. Ano bang mas madali? Patay na isakripisyo o buhay? Mas madali ang buhay ka. Pero sabi dito, mas madali daw ang patay. Tignan nga natin, parang hindi ako sagahin dito kay George Knight. Kahit paano, sa kamatayan ng sakripisyo ay natatapos. Ngunit sa buhay ito ay nagpapatuloy. Gayon din para sa mga tagapagtatag ng Adventismo. Ako sa bagay, may punto siya doon. Pag naman patay ka, nagsakripisyo ka, hanggang doon na lang yun. Pero pag ikaw buhay, nagsakripisyo, tuloy-tuloy yun. So mahirap nga naman. Pero mas masarap ang magsakripisyo na buhay ka kaysa naman di kayo patay. Kasi buhay ka, di ba?
Sabi dito, si Bates, katulad ng ating nabanggit na ng una, ay mayroong malaking bahagi ng kayamanan. Ngunit matapos na maibigay lahat sa kilusan ng mga Millerite, maliban sa kanyang bahay ay ginugol niya ang kanyang buong buhay sa realidad ng napakaliit na pananalapi. So ibig sabihin si Joseph Bates, no, yung kanyang pera, akala niya yung sinasamahan niya nasa katotohanan. Pero meron din naman truth. Kasi nga naman darating naman talaga si Jesus doon sa Millerite. Naging konti lang yung pananalapi niya dahil sa dinonate niya sa Millerite movement. Sabi dito, ngunit hindi siya nag-iisa noong April 1848. Si James White ay sumulat tungkol sa kanyang sarili at kay Ellen White na lahat ng mayroon kami, kasama ang aming mga damit, sapin sa kama at mga kagamitan sa bahay, nadala namin sa aming sasakyan, ay iyo'y kalahati lamang ang nalaman. Ibig sabihin, salat din sila James White. Wala na kaming ibang gagawin kundi maglingkod sa Diyos at magtungo kung saan ang Diyos ay magbubukas ng daan para sa amin. So nakita ko nito 1848. At konti na lang yung time nila sa mundo, mga panahon na yan. Pero sila ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos. No? Yung natitirang buhay nila ay pinaglingkod nila sa ating tagapagligtas. Kasi 1900 din sila ay pumanaw ganung mga date, mga kapatid. 1905 buhay pa si Mrs. White. So ganyan. May ikling panahon lang sila nabuhay. Ganyan lang naman ang span ng tao Pero naglingkod sila sa Panginoon. Ngunit ang paglalakbay ay hindi laging madali mga panahong iyon. Lalo na kung ang isang tao ay walang pera. Talaga naman. Kung mahirap noon, mas mahirap din ngayon kung wala naman din talagang pera at mauubos yung pera natin. Ganun pa man ang Diyos na ipuprovide, di ba? Si Bates bilang halimbawa ay may malalim na pagkadama noong unang bahagi ng 1849 na tungkulin niyang mangaral sa Vermont dahil walang pera. Nagdesisyon siya maglakad mula sa Massachusetts. Di ko alam kung gaano kalayo yan. Vermont to Massachusetts. Gaano kaya kalayo yan? Kung meron kayong Google dyan, search nyo kung gaano kalayo ito, kung gaano katindi yung nilakad ni Joseph Bates. Hindi pa naman ako nakapunta sa lugar na yun. Kung kayo nakapunta na dyan, masasabi nyo kung gaano kalayo yan. Mangangaral siya sa Vermont. Naglakad siya mula Massachusetts. So gaano kalayo yan. So mga panahon na yun, wala pa mga sasakyan, di ba? Siguro meron mga karwahe. At mahal din siguro ang transportation. 340 kilometers yan, Pastor. Tinignan ko dito. 340 kilometers? Oo. So, at least nabigyan buhay natin itong ating binabasa. So, dahil walang pera siya, naglakad siya mula Massachusetts at Vermont. Nasa isip ko naman na ito, sa kanto lang, mga 3 to 5 kilometers. 340. Bira. Kalayo nito. Ibig sabihin, matagal siyang naglakad. Hindi lang siya basta naglakad. Talagang nagsakripisyo, grabe. Ilang araw niya itong nilakad? 340 kilometers. Para kang mula dyan kasi sa Nueva Ecija hanggang dyan sa may CLC. Nasa halos 100 kilometers yun balikan mo, bumalik ka, tapos punta ka uli ng Manila, ganun. Tapos pabalik ka uli, mga nasa Bulacan ka na banda. 340. So matagal na paglalakad ang ginawa niya dahil wala siyang pera. Hindi siya makasakay sa karwahe. Gayunman, hindi lamang siya ang nag-iisang may konbiksyon tungkol sa misyonerong paglalakbay na iyon. Si Sarah, ang kapatid na babae ni Ellen White, na nakadama na dapat niyang tulungan si Bates, ay nakiusap na paunang bayad mula sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagtrabaho para sa $1.25 kada linggo bilang utusan para masuportahan ang kanyang paglalakbay. So isa siyang katulong. Sino daw po yung babae na yun? Si Sarah, kapatid ni Mrs. White.
ang sahod ay $1.25. Sa panahon natin ngayon, yung dollars ay 57 pesos. Noong nakaraan, 58. So, ganyan lang. Lalo na sa panahon na yun, so maliit lang din. Yun ay, kahit na siya ay katulong, no? Kahit na siya ay utusan, siya ay sumusuporta pa sa gawain ng Panginoon. Grabe, no? Yan ang stewardship. Yan ang mabuting katiwala din, no? Yan ang mabuting katiwala. Ibig sabihin, hindi niya lahat kinain yung binibigay sa kanya kahit na sapat na. Iniisip niya yung gawain pa rin ng Panginoong Diyos. Yan nangyari. Si Joseph Bates, tinulungan niya. Ngunit ang paglalakbay na iyon ay mabunga. Isinulat ni James White na si Bates ay nahihirapan. Ngunit kasama niya ang Diyos at malaking kabutihan ang nagawa. Nakatagpo siya o nag-iwan ng malaking bilang sa araw ng Sabat para sa atin na nabubuhay sa mas mayamang panahon. Tama nga ba? Mas mayamang panahon tayo. Kung ikukumpara sa panahon na yun, mas high-tech lang tayo. Pero halos parehas lang din. Ganun pa man, mas high-tech nga tayo. Kaya lang, parehas lang din ang karanasan. Kung wala ka rin naman pera, maglalakad ka rin sa panahon natin ngayon, di ba? Dangan nga lamang sa panahon natin, mas marami ang mga transportation. Sa panahon niya, mga karwahe, so bilang lang. Hindi ka makakasakay doon nang wala ka talagang pera sa panahon nila. Pero mo 340 kilometers, tapos karwahe yung sasakyan mo. So malaki ang ibabayad mo doon. Sabi dito, nang bandang huli, ay nabanggit ni James White na ang iilang nagtuturo ng katotohanan ay naglalakad sa paglalakbay sa mumurahing sasakyan sa ibabaw ng vapor dahil sa kakulangan ng mapagkukunan. So mahal din kung may sasakyan nga naman talaga noon kasi 18 na, no? 1800 na, no? 1849. May sasakyan na siguro talaga noon. Kaya lang mahal ang pamasahe, 340 kilometers. So sabi dito, ang ganoong biyahe na banggit ng kanyang asawa ay naglapit sa kanila sa usok ng tabako sa tabi ng mga nagmumura at bulgar na mga pag-uusap ng mga tripulante ng barko at pinakahamak na bahagi ng paglalakbay na publiko. So grabe yung kung siyempre dahil naglalakad siya, yung sigarilyo, yung tabako, no? Murahan sa kalsada, siyempre nakakasalamuhan niya, napakaraming mga tao. Yung lahat ng usok, lahat ng kabuk, lahat ng init, lahat ng pawis, lahat ng pagod. Kasama pa yung intindihin niya kung saan siya kukuha ng pagkain. Grabe yung kanyang, matindi kung tayo nagsasakripisyo din sa gawain ngayon. Mas matindi ang sakripisyo ni Joseph Bates sa pagministeryo. Sa panahon na yan, grabe, hindi ko kaya yung ganyan na. Matindi ang kanyang espiritu sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Sa gabi, kadalasan sila ay natutulog sa sahig, kargang mga kahon o mga sako ng butil. Dala ang kanilang mga maleta bilang kunan at Amerikana para pang kumot at taglamig ay lumalakad sila sa ibabaw para mainitan. Oh, grabe. Matindi itong mga ito. Ay, para silang pulubi dahil wala rin naman silang pera pang hotel. Yung mga tulugan. Pamasahe nga, wala eh. Pang-hotel pa kaya. Sa kalsada na lang sila natutulog sa sahig. Sa kahon. Grabe, para mga pulubi sila, no? Pero ang matindi dun, may Amerikana, yung pangkumot niya. O sa panahon na yun, may Amerikana na. Para mangaral lang ng salita ng Panginoon. Grabe. Iba ang kanilang espiritu. At ating iniisip na nahihirapan tayo, na tayo ay nabubuhay sa pagsasakripisyo. Isipin natin muli, karamihan sa atin ay hindi pa nagkaroon kahit ng malabong idea ng sakripisyo na kinakailangan para maitatag ang ating iglesia. So sa panahon na yun na binubuo ang Seventh-day Adventist, matindi at katakot-takot yung sakripisyo na naranasan noong mga pioneers natin, no? sila Joseph Bates. Kaya sabi dito, ang ating katawan ay gamitin nating buhay na handog para ipaglingkod natin kasiyasiya na paglingkod sa ating Panginoong Diyos. Wala tayong pera, limitado yung pera natin, limitado yung resources, pero yung katawan natin buo, pwede gamitin sa gawain ng Panginoon. So si Joseph Bates,
Kulang ang pera niya. Sapat lang sa pagkain. Guro sabi niya, sa halip na ipapamasahe ko, ikakain ko na lang. Kaya maglalakad ako. Kasi wala, ganun, matindi ano. Ganun pa man, ano, sabi niya, baka full time ang pananalapi. Sige, mga ngaran. Mayroon akong katawan na buo pa. Malakas na pangatawan. Kabataan pa. Naglakad siya ng napakalayo at nangaral ang salita ng Panginoong Diyos. Namumuhay na konti lang ang salapi, no problem, no problem. Bakit? Ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang magpo-provide. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Nawa ay hindi natin ito malimutan na anuman at gaano man tayo kasalat, ang Diyos ang magpo-provide. Basta tayo ay mangangaral ng ahayop sa gawain ng ating Panginoon. Happy Sabbath po sa inyo pong lahat mga kapatid at balik natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa ating mga panalangin. Kaya Mebs. Amen. Salamat po, Pastor. Ayan, napakaganda ng kwento na ito ng tatlo, no? Unang-una si Joseph Bates, dating mayaman. Seaman yan dati, kapitan ng barko, no? Naalala ko tuloy, nakaka-travel kami dyan sa Vermont to Massachusetts by sea. So, hindi yan mabilis na biyahe, no? Para yan halos papuntang Gapan to Bicol, ganun yung distance niya, no? So, magdamag din yan sa barko, nilakad nila. Pero hindi naman dire-diretso ito, nangangaral kasi sila doon ng Sabat. Kumbaga nagbabahay-bahay sila, no? Hindi na pinapangaral nila yung araw ng Sabat, panahon na yan. So yan ang mga sakripisyo nila. Ganito rin yung mga Whites, James White, sa si Ellen White. Wala rin silang bahay, natulog sila sa, alam niyo yung truck na bahay, ganun, parang ganun. Yung truck nila, yung sasakyan nila, yun na rin yung bahay nila. Sinakay na nila doon lahat ng damit nila, lahat ng pwede nilang dalhin na ano. Sabi nga, kalahati lang yung laman, di mo lang napuno yung kanilang truck. So halos wala talaga, no? Yan ang mga sakripisyo nila, samantalang kinumpara sa buhay natin. Si Sarah pa pala, si Sarah, yung kapatid ni James White, na ang sweldo $1.25. Grabe, no? So yan mga sakripisyo nila, kinukumpara sa sakripisyo natin ngayon. Akala natin sakripisyo na yung ginagawa natin. Kapatid, wala daw yun. Hindi daw yung sakripisyo. Medyo nakakalungkot nga yung sinabi dito. Sabi, iniisip natin tayo nagsasakripisyo na sa panahon natin ngayon. Hindi mga kapatid, walang sakripisyo nagaganap. Pero panawagan ito sa ating devotional. Tayo ay tinatawag pa rin ng Panginoon na patuloy na magtapat sa Kanya at magtiwala. Yun lang ang gusto niya, no? Sabi niya, pero tayo rin ay tinatawag ng Diyos na ialay ang ating buhay. Bilang handog, buhay na handog. Tungkol ito sa buhay na handog. Sabi ni Pastor kanina, mas masarap maging buhay na handog kaysa patay na handog. Pero si Jesus yung halimbawa ng patay na handog. Yung lamb, pinapatay bago handog. So tayo, buhay na handog. Napakaganda. Maglilingkod ka lang, magtatapat ka lang. Diba? Sabi ito, sinabing term dito, araw-araw sa simpleng katapatan at patuloy na paglilingkod. Kita niyo po. Mahirap ba yan mga kapatid? Sige nga, mas gusto yung ba maglakad mula Cabanatuan hanggang Bicol para lang mangaral? O ilang taon yan ginawa o ilang buwan ginawa para lang makarating sa ganong kalayo, di ba? Dati ang mayaman, kapitan ng barko, yan ang sakripisyo mga kapatid. Sa atin ay hindi pa sakripisyo yan. Yan ay, matatawag na sakripisyo dahil yung halimbawa ay walang-wala ka na, wala ka namang masyado kinikita, tapos magsisi-OP ka pa. Pero pa kapatid, hindi yan mahirap. Hindi yan mahirap. Pagka maliit lang yung kita, sini-OP mo, maliit lang ibibigay mo. Ganun yun, Ang pinapakita sa devotion na to, yung pagtitiwala sa Panginoon ng mga unang leader natin na isang halimbawa rin naman para sa atin. Po? So tayo manalangin mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa halimbawa ng mga unang leader nito. Si Bates, si Captain Bates, James White, Ellen White at si Sarah. Sila ang tunay na nagpakita ng sakripisyo at katapatan sa inyo sa paglilingkod. Nawa, sa aming mga kapanahonan ngayon, bawasan niyo po ang aming pagreklamo. Makita namin ang tunay na sakripisyo ng aming mga unang leader. At kami ay maging patuloy na maging tapat sa araw-araw na paglilingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga kapatid, lipat tayo sa kabila. Tayo patuloy na matuto pa. Nagmamadali ang oras. Mamaya ay speaker pa ako sa
Sabbath School sa Church Compliance at aking babasahin yung aking PowerPoint slide. The rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, dadako tayo sa ating refleksyon kahapon ng ating pong topic, ng ating pong sa ating pong Council on Stewardship na reading na sa chapter 27 pa ay ating pong balikan mga kapatid yung mga pangungusap doon kung saan ay makakuha tayo ulit ng may refresh natin ulit yung pinag-aralan natin. May mga reading na aking pong babasahin at ang gusto pong mag-reflect ay magsalita lang po kayo para maihayag din ninyo ang inyong natutunan at amin din makuna ng mga lesson. So, dito ay sabi dito sa ito ay startling revelation. What a revelation will be made in the day of judgment. Many who have called themselves Christian will be found to have been not servant of God, but servants of themselves. Okay? Marami daw mga Kristiyano na tinatawag ng Kristiyano ang kanilang sarili pero hindi sila gumagawa, hindi sa servant ng Panginoon, but rather servant of themselves. Self has been their center. Self-service has been their life work by living to please themselves and to gain all they could for themselves. They have crippled and dwarfed the capabilities and powers entrusted to them by God. They have not dealt honestly with God. Their lives have been one long system of robbery. These now complain against God and their fellow men because they are not recognized and favored as they think they ought to be. But their unfaithfulness will be revealed in the day when the Lord judges the cases of all. He will return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. In the day, those who think that God will accept meager offerings and unwilling service will be disappointed. God will not put his superscription upon the work of any man, high or low, rich or poor, that is not done heartily, faithfully, and with an eye single to his glory. But those who have belonged to the family of God, there below, who have written, who have striven to honor his name, have gained an experience that will make them as king and priest unto God. And they will be accepted as faithful servants. To them the words will be spoken, "Well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord." So ito po yung reading ng ating pong binasa kahapon mga kapatid na nagpapahayag sa atin sa araw ng paghuhukom. So marami ang nagtatawag, tinawag lang ka ng mga sarili na mga Kristiyano pero ay nasusumpungan silang hindi naglilingkod sa Diyos, ngunit sila naglilingkod sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, sino ang mayroong may share na reflection para sa babasahin natin ito? Pastor Gio. Opo, Pastor. Yeah, salamat sa reading.
Nabanggit po ni dito sa ating reading kahapon yung meager offerings and unwilling service. Yan. Pag sinabi pong meager ay handog ng may kakayanan sanang magbigay pero pinipili pa rin yung maliliit. Tapos malakas naman pero ayaw namang gamitin ang kalakasan. Yung inaakala na magugulat siguro tayo, magugulat tayo. Ako'y parang naisip ko ang sakit ata nung nasasaktan po tayo na pag inisip natin ngayon, akala natin ay okay pala tayo, pero pagdating pala sa araw na yun ay hindi. So, yun po yung ating pagmuni-muniin. Have we done our best for Jesus? Yan na po. Have we done our best for Jesus? Huwag natin siyang tipirin, mga kapatid. Huwag natin siyang tipirin. As much as possible, yung dalangin natin at hingin sa Panginoon siguro yung spirito ng mga pioneers, no? Lalo na tayong mga worker, mga manggagawa, tayo po yun. Kauna-unahan po tayo mag-isip na we will be maybe surprised, no? Masusurpresa tayo na tawag dito na sa araw na yan ng sinasabing pagharap sa hukuman ng Panginoon. At yun na po ngayon yun, mga kapatid, ngayon na po. Nangyayari na po yung paghuhukom ngayon. Kala natin ay okay tayo, nakatayo tayo ng matuwid. Pero pag sinuri, tayo ay mga meager lang ang ating nais na ibigay sa Panginoon. Palagi pa rin tayong may reserve sa ating sarili. Pastor, ako po, nakikita ko po yun sa aking mga paglilingkod. Na minsan, ang madalas na nangyayari ay nagtitira pa tayo sa ating sarili. Sapagkat gano'n ang ating ginagawa, ang nangyayari, ay nakikita ko na hindi nagiging the best yung paglilingkod. Like for example, Pastor, ito pong lalo na ito, Pastor, itong ating ginagawang ito I decided, matagal ko na po ito mga kapatid na habit. I decided na talagang hindi kumpletohin yung 8 hours. Pero matutulog po ako ng maga. Sabi nila 7 to 8 hours daw dapat matulog. Tutulog din ho ako sa tanghali para makakumpleto. Pero I personally decide na, I would like to give all my strength to you. Kung ano ang bahala mag-sustain ng kukulangang mga lakas. Pero gamitin mo ako sa maghapon na malakas ang paglilingkod. Pero unahin kita. Unahin kita. So yan, isang simple lang yan mga kapatid. Nagdesisyon na rin po ako mga kapatid na matapos kong ilaan ang kakayanan kong ma-provide yung aking pamilya sa kaunting mga pinagtiwala ng Panginoon o sa malaking pinagtiwala ng Panginoon ng mga kakayanan na resources, ay ubusin ang lahat sa Panginoon. Ubusin, no? Bigay hanggat magagamit pa. Pagkatapos kong ilaan yung mga needs ng aking sambayan, yung mga titira po ay gamitin na sa gawain ng Panginoon immediately. Para lang ho, masanay po tayo na pagtiwalaan ng Diyos doon sa mga bagay na akala natin ay pakinabang natin, ginamit natin sa pangsarili, nawawala lang ho mga kapatid. Ang masakit niyan, hindi ka pa peace, walang peace of mind, no? Walang peace of mind, may guilt feelings ka pa. Ang hirap kaya nun. Kaya ito pong binabasa natin ay higit pa po ito doon sa ating sinisigaw na 10% or more, 10% and more. Higit pa po ito doon, mga kapatid. Suriin natin yung ating pong mga ibinibigay natin sa Panginoong lakas, ibinibigay na finances sa Kanya, yung mga offerings natin,
Yan po ba ay ekspresyon ng ating pong bigger love sa Kanya, yung malusog at mayamang pagmamahal sa Kanya? Pagka in-express na po natin yung giving, maraming mga kapatid ay nabibigo na isang araw marahil ay magugulat tayo na hindi tayo nakapasa sa hukuman ng Diyos. Dahil ang pinili pa rin natin ay yung meager offerings at saka po yung tinatawag nating services na unwilling na ibinigay. Sana mga kapatid ay wag tayong maging servants of ourselves at saka ang center natin ay yung ating sarili. Amen. Yung self-service ay wag nating itong maging lifestyle. Maging lifestyle po sana natin ay palaging ibigay sa Panginoon ang pinaka-the best, sapagkat siya ho ay nagbigay ng the best sa atin una sa lahat. Salamat po. Amen. Okay. Ati pong mayroong comment dito. At basahin ko lang kay Pastor Ramil Mendoza. Sabi niya, Happy God first morning to everyone. Wealth is not about numbers in our bank account, but it is a faith that stands even in the hardest moment of time. Love, joy, long-suffering, patient, and even humble, and make our gathered together to see the invisible hope that is in Christ Jesus. Amen. Magandang reading ay reflection na pinagkaloob ni Pastor Ramil. At mayroon din akong basahin dito sa Tagalog yung mas malinaw sa Tagalog kasi hindi sila nakikitungo ng tapat sa Diyos. Ang kanilang buhay ay isang mahabang sistema ng pagnanakaw. Ang mga ito ngayon ay nagrereklamo laban sa Diyos at sa kanilang mga kapwa-tao dahil hindi sila kinikilala at pinapaboran gaya ng iniisip nilang nararapat. Ngunit ang kanilang pagtataksil ay paghahayag sa araw na hatulan ng Panginoon ang mga kaso ng lahat. Siya ay babalik at makilala ang pagitan ng matuwid at masama sa pagitan niya sa paglilingkod sa Diyos at niya na hindi naglilingkod sa Kanya. Ito yung minsan iniisip ng mga tao na agrabyado sila. Pero actually, pag ikaw pala ay hindi tapat sa Diyos, hindi lang ang Diyos ang iyong ninakawan, kundi ang iyong kapwa-tao. Ang hindi daw pagiging tapat sa Diyos ay laban sa Diyos, na para kang nagrereklamo sa Diyos. Pero sa pagdating ng kahatulan ay ikaw ay hatulan kasama ng mga taong hindi rin nagtatapat. So mga kapatid, sabi ko nga dito, ngunit ang kanilang pagtataksil ay nahayag sa araw ng kahatulan. So pag yung hindi katapat sa Panginoon, ikaw ay nagtataksil sa Diyos at sa panahon ng kahatulan ito ay mahayag. So magugulat ka lang, bakit ako ganito? Ako hinatulan, naging masipag naman ako sa gawain, pero sa kabila noon ay hindi ka naging tapat sa Diyos, mga kapatid. So mayroon pang mga kapatid na gustong mag-reflect. Tinit Sata, nagtaas ng kamay, Pastor. Yes po, Pastor. Yes, Tenet, salita po kayo. Yan. Kung papansinin po natin yung ating pong binasa sa devotional at saka yung ating binasa kahapon, nakakagulat na pamamahayag, ay halos magkatugma, di po ba? Sabi nga ni Pastor kanina ay, nagawa ko na ba yung best para sa Panginoon? Minsan kasi iniisip natin na katulad nga sa ating COP, kahit na hindi ko naman sundin yung 10% or more, okay lang. Tatanggapin ng Panginoon yan. Yan ang maluwag sa isip. Yan ang maluwag sa akin eh. Yan ang masaya ako eh. Na nagbibigay ako, di ba? Sabi nga ng Panginoon, masaya. Kapag masaya ka na nagbibigay, okay na yun. Hindi po pala tama. Sabi po dito, mabibigo tayo sa araw ng paghukom. Na iniisip natin na tatanggapin ng Panginoon yung maliit na handog na at kusang loob natin na paglilingkod. Hindi po pala. Hindi daw ilalagay ng Diyos ang kanyang tanda sa gawain ng sino mang tao, mataas man to o mababa, mayaman man siya o dukha,
na hindi ginagawang taos-puso at buong katapatan. Yung pagmamahal natin sa Kanya, yung pagbabalik natin. Mahal mo nga siya, pero ang liit-liit naman ng iyong pinagkakaloob sa Kanya. Itinira mo naman yung malaki para sa iyong sarili. Masasabi bang iyon ay katapatan? Kaya nga po ang sabi dito, pero meron, sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng promise ng ating Panginoon. Meron pa rin sa sambahayan niya. Sabi dito na nagsisikap, parangalan siya. Ginagawa ang pinakamabuti para sa Kanya. At magtatamo ito ng mga karanasan na hindi pa naranasan ng sinuman. Sasabihin ng Panginoon. Ang sarap kaya, Pastor Jerry, na parang ini-imagine mo na haharap ka, dumarating ang Panginoon, haharap ka, tapos dalawang kamay, sasabihin niya, narito ang aking mga anak na nagtiyaga, naghintay sa akin. No? Tapos sabihin sa atin, magaling, mabuti, at tapat na alitin. Amen. Pumasok ka sa aking kaharian. Sabi nga po sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa, isipin natin kung ito na ba ang pinakamabuti. Halimbawa, gumagawa tayo, Panginoon, ito pa ang pinakamabuti para sa'yo. Parang hindi yata. Iisipin daw natin lagi upang makita daw natin kung ang ating sarili ba ay tunay na nagtatapat sa Kanya. Kaya nga, sabi sa atin, ang sarap pakinggan nung sinasabi, welcome, my faithful servant. Welcome, my child, my own. Aariin ka ng Panginoon na anak niya. Napakasarap na mapakinggan yung ganun. Kaya po, ang sa atin lang, sabi nga ni Pastor Jerry, ang may iwan na po sa atin ngayon, isipin natin kung ang lahat ba ng ating ginagawa, yun ba ang pinakamabuti para sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Sister Nate, sa refleksyon. Mayroon ding sinasabi sa Facebook, si Brother Edmond, in that day, those who think that God will accept meager offering and unwilling service will be disappointed. So, mayroon pa yung sinabi din dito, Sister Tess de la Pina, and love will be revealed in sacrifice. The plan of redemption was laid in sacrifice, a sacrifice so broad and deep and high that is immeasurable. Christ gave all for us, and those who Christ will be ready to sacrifice of all the sake of their Redeemer. So, at mayroon pa, kapag wala na, sige. Tulungan tayo. Baka mayroon, Pastor, baka sila Brother Melvin at saka yung Brother Edmond ay baka kapatid natin dyan na nasa Zoom, baka gusto yung masabi, Brother Edmond, si Brother Melvin. Dito po sa discipleship ministry, nakamonitor ko, wala pa naman sa ngayon. Sige po. Pero mamaya mag-share po ako. Po. Mga kapatid, siguro ang magandang keyword ngayong araw na ito ay para ho magkaroon ng sense, para ho sa akin ito pong pagdidiin ni Sister White ang sabi niya dito, God will not put his binasa na po ni Sister Nitz ito kanina, hindi lalagay niya ang kanyang tanda, superscription to the work of any man, high or low, rich or poor, that is not done heartily, faithfully, and with an eye single to his glory. Tapos yung mga word po na ginamit dito ay yung servants of themselves, self has been their center, self-service has been their life work. Siguro para ho ito ay madali nating ma-practice ay yung tiyakin lang na empty ourselves. Empty ourselves. Kasi pagka meron pa rin laman yung sarili natin, hindi ho makapupuno ang Diyos. Hindi siya makapapasok, hindi natin maisa sa kabuhayan yung kanyang buhay na gusto para sa ating lahat. So let us learn to empty ourselves. Kapag kasi napansin ko mga kapatid, sa mga pagdadalo po, meron po ilan ako nadalo ng mga kapatid, na iisa po yung kanilang experience, isang comment. Alam nyo, sabi nila, buhat nung napag-aralan kong wag ilagay ang aking kakayanan sa kayamanan o mga natangkilik, sabi nilang ganon. At hindi ako nagtitiwala sa mga kinikita ko
Alam nyo, sabi nila, doon ako nagkaroon ng peace of mind. Ayan, doon ako lumalim ang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi-sabihin na empty na nila yung kanilang sarili sa mga pinagtitiwala ang mga bagay na material na potensyal, pero may higit pang kayang gawin ng Diyos. Bukod sa meron tayo ngayon. Just empty ourselves, mga kapatid. Empty ourselves. Give all out to God. Sa ating pong Panginoon ay ibigay ang lahat ng makakaya at kalimutan ang sarili at hayaan natin si Jesus ang magpuno ng lahat ng meron tayong kakulangan, maging sa ating mga talento, maging sa ating mga kakulangan sa karunungan, lahat ng yan. Atin lang pong ibigay, mga kapatid, sa Kanya yung pinaka magandang panahon, yung empty natin yung ating sarili. Yun lang pong ibig sabihin nun. And then let Jesus fill everything in us. At mabubuhay tayong maginhawa, masarap mag-isip, masarap magtiwala, at masaya sa mga maghapon na ating gawain. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Jerry, sa dagdag na refleksyon. Time check po tayong kapatid. Ang oras natin ngayon ay alas 4:55. Ang sa Facebook na tipong ang nanonood ay nasa 50 at ang Zoom natin ay 60. Hindi ko alam yung sana yung sa YouTube natin. Yung pwede Pastor. YouTube 4. Sa Adventist Mission po ay 20. And sa discipleship ministry po ay 19. Amen. Praise the Lord. Pastor. Happy Sabbath po. Very good. Salamat po sa pag-report. So, mga kapatid, meron po ba kang dagdag para sa ating refleksyon? Sino pang gusto magsalita dyan? Pastor, basahin ko po yung nasa Facebook. Sige, meron po tayo sa Facebook. Ang sabi po ni Sister Tess de la Peña, and love will be revealed in sacrifice. The plan of redemption was laid in sacrifice. A sacrifice so broad and deep and high that is immeasurable. Christ gave all for us, and those who Christ will be ready to sacrifice all for the sake of their Redeemer. Kinote po niyo ito sa Christ Object Lesson, page 49. Sabi po ni, thank you po, Sister Tess. Sabi po ni Sister Imelda Diego, ayan po, happy God First Morning everyone. Happy Holy Blessed Sabbath everyone. Amen po, Pastor Jerry. Ang pagbabalik ng ikapo at handog, COP, ito ay sa Panginoon na kailangan po ibalik sa Panginoon. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala. Ang Panginoon ay kasama natin saan man tayo pumunta, na humayo sa gawain ng Panginoon na may kasiyahan at kagalakan sa ating puso na maglingkod sa ating mga kapwa. Tayo po ay mayaman sa pag-ibig ng Panginoon, humayo ng may pagkakaisa at pakumbabaan, na tayo ay mag-focus sa ating Panginoong Yesus lamang makakatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa sa ating buhay. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin, maglingkod ng may pagmamahal at pagkakasundo sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya tayo po mismo ang manguna sa gawain ng ating Panginoon, ipahayag ang mabuting balita, ang magkaroon po tayo ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Malapit na ang kanyang pagdating, kaya huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Baka po tayo po masaraduan ng pintuan ng awa. Truly amazing and more blessing. God bless us all. Thank you po, Amen. Sister Imelda. Amen. Sabi po ni Sister Brenda Manukay, Amen po, Pastor. Patotoo pong malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kailangan habang may panahon pa o oras kung ano ang pagkakamali, isuko natin lahat ng mga kasalanan at manalig ng tapat. Ayan. So, tapos po meron na po siyang prayer request. Sister Brenda, pabanggit po yung pangalan ng inyong pong anak para po sa panalangin. Yan po. Thank you po, Pastor. Yan po. Sige, maraming salamat kay Brother
Mayroon ding nilagay dito sa post ni Brother Melvin pero galing kay Sister Nimba Rivera. Meron pa kung minsan kung kailan ang mga barya pa ang hinahanap para ibigay sa offering. Sabihin, wala akong barya eh. Diba nakapanliit sa Panginoon, barya-barya lang, samantalang buhay ng Diyos ay ibinigay sa atin. Huwag namang sanang ganon. Hindi the best for Jesus. Okay. Ang Diyos po sa atin. Yan nakikita ng ating mga kapatid. Pastor Gio, meron tayo ditong isang video na pinanonood sa God First Video eh. And meron po doong sinasabi yung linya na minsan ang nagagawa natin yung mga meager offerings na sinasabi na yan, yung po bang yung wala ng meaning sa atin, yun ang hinahanap natin ng lugar sa church, no? Kaya yung church, yung mga pondo ng simbahan, napupuno ng mga yun na, kung yung wala na sa ating kahulugan yung isang bagay, yun yung nandoon sa loob ng pondo ng ating simbahan. Kaya yung lahat ng mga yan, yun din po yung nagagamit natin sa gawain ng Panginoon. Meron nga po akong masamang karanasan dyan eh. Merong nakakalungkot pala, nakakalungkot na karanasan. Merong isang family na nag-donate ng lupa sa paniniwala na maaayos lahat yung problema ng lupa nila kapag i-donate yung lupa. At ang i-donate po ay yung pong walang right of way. Ang i-donate po ay yung pong mga nandoon sa dulo na ipinangangakong bibigyan po ng right of way. Bakit kaya hindi ibigay yung may right of way na? Yun nga. At ibigay na yung nasa bunga, bakit yung ibibigay yung nasa likod? Yun po yung nasa isipan ko. Kaya minsan ang nangyayari parang ginagawang agimat yung yung pagbibigay na tayo ipagpapalain, payayabungin, kaya tayo ay magbibigay. No mga kapatid, yan po yung response talaga natin sa the best na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya tutugon tayo ng the best din. Pinipili natin hindi yung meager. Pinipiliin talaga natin mga kapatid dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. Mangyayari lamang po yun pag hindi na tayo nakafocus sa sarili natin. Pagka si Jesus na po talaga yung sentro, mangyayari na po yung sa halip na yung nasa likod, yung nasa harap, yung ating ibibigay. Sa halip na yung mga wala nang kwenta na ibibigay, yung pong pinaka-the best ang ibibigay. Brother Melvin, nagtaas ng kamay. Brother Melvin. Ayan, po. Salamat po, Pastor. Hinahanap ko yung video na sinasabi nyo. Ipi-play natin sana mamaya. Pero teka, mamaya ipi-play natin. Meron ako noon sa December, December, 2025 yun dito. Ito nga nakita ko na eh. So, dito, hindi ito makakabili ng anuman. Ito yung March 1, reading ng March 1 ito lang. Mamaya ipi-play natin. So, yan ang aking reflection ay si Sister Net na unahan ako eh. Tama naman magkatugma itong kaninang reading sa baka ating malimutan. Tingnan niyo po isang halimbawa ng sakripisyo. No? Itong unang-una si Captain Bates. Kapitan ito ng barko. Isang mayaman na tao ito. Binigay sa mission lahat ng kanyang kayamanan. At biruin niyo, siya ay naglakad mula Vermont to Massachusetts to Vermont o other way, 348 kilometers yan mga kapatid. Tinignan ko sa Google, ganun ang sakripisyo. Kaya hindi naman sila James White at si Mrs. White natulog na lang sa truck na doon na lang sa kanila tumira. Wala na yung bahay nila, hindi mo na nila, so ayan, tapos ikukumpara natin sa sarili natin na nagsasakripisyo. Hindi tayo makapagbigay ng offering. Sabi nga ni Sister Nimpa, hahanapin yung barya. Pag walang barya, wala ng offering. Ang bihira. Isipin natin mga kapatid, ang Panginoon na hindi yan. Hindi namamali mo sa atin. Hindi. Yung puso natin ang gusto niyang isuko natin sa Kanya. Hindi yung ating manlilimos na ganyan. Kaya masakit na ganyan ang ating kaisipan. So matutunan natin din naman na magsakripisyo. Sabi nga ni Pastor Jerry, ay isuko natin ang lahat kung anong meron tayo At meron tayong mga pioneering Adventist na isang halimbawa So kung hindi natin kayang gawin yung kagaya ng ginawa nila, at least yung best na kaya natin ibigay, hindi yung masaya lang
Hindi lamang yung masaya sa puso natin ang kaya natin ibigay. At kagaya ng palagi nating sinasabi, matutuwa na ang Panginoon diyan kasi masaya ako nagbigay ng ganyan. Yan lang aking mabibigay. So mga kapatid, wag yung ganun, wag yung ating ibigay yung kumbaga patapon na bibigay lang natin. Hindi po hindi ang Panginoon ay napakaliit ng tingin natin pag gano'n, dinidisrespect natin ang Panginoon. So ako natutuwa at magpapasalamat sa Panginoon sa GFM. Marami talaga akong natututunan. Marami, halos araw-araw yan, mga kapatid, hindi natin may tatanggihan. At nakikita natin yan sa mga reflection dyan sa bawat isa sa mga comments, halimbawa sa Shopee. Sa Shopee, bumili ka. Siyempre, titingnan mo yung review. Ganon din naman nangyayari ito sa atin, Sa atin, makikita mo yung mga reaction ng mga tao. Maganda, ibig sabihin may natututunan. So, hinahamon ko kayo mga kapatid. I-share natin itong God First Morning. Every Sabbath, itinatayo ko ito sa church, Pastor Jerry. Sabi ko, paano ako nagbago, paano ako natuto. Walang iba kundi sa devotional na ito. So, sana mas marami pa tayo, lalo na yung sa aking mga members sa church. Kasi alam ko makakatulong na maganda yung ating mga sharing dito. Hayaan po at God First Morning po sa ating lahat. Pastor Gio, Brother Melvin, ready po yung video na binanggit natin na yan kasi nahanap ko dito March yan alam ko March. Opo. Yan ipi-play natin bago tayo sa... Sige, play mo nga saglit, Brother Melvin. Mamaya na bago po sa ating mamaya na ba yan? Reflection mo na tayo. Before po sa scheduled reading po. Sige po, i-ready ko para pe-play natin bago yung devotional video. Sige. Sige. So, continue muna tayo sa mga reflection, mga kapatid. Pastor. Time check tayo, time check. Time check natin. Ang oras natin ay 5:06. Hanggang alas 5 Gs po tayo. Tapos, itiretso na tayo sa ating Council on Stewardship para marami tayong panahon mag-ready papunta sa church. Salamat po. Okay, sige. Meron pa po tayong 4 na minuto, mga kapatid. Meron pa po, Pastor, sa Facebook, Brother Norberto Belano Jr. Basahin ko lang po, Pastor. Sabi po niya, kaya ang hamon ng sacrifice about COP, 10% or more ay possible na ngayon at dapat makikita sa lahat ng workers na sila mismo ang halimbawa ng sacrifice sa kanilang buhay. Amen. Thank you so much. Pastor, balikan ko lang po yung kinote ko kanina kay Ellen G. White dito sa ating pong binabasa. Sabi po doon, in that day, those who think that God will accept meager offerings and unwilling service will be disappointed. Gusto ko lang pong i-highlight yung meager sa Tagalog ay kaunti. Pero mas gusto kong gamitin yung kapos. Naalala ko yung matandang kasabihan na tinimbang ka ngunit kulang. So, di ba yun na po yung aking takeaway, yung reflection na babalik ulit tayo dun sa prinsipyo ng liberality and versus selfish attitude. Yun po. Amen. Happy Sabbath po. Okay, salamat, Brother Edmond. So, ang oras natin ay 3 minuto na lang, mga kapatid. At magsimula na tayo sa ating Council on Stewardship reading. So, mayroon pa, wala. Sa akin na lang ay mayroon akong reminders sa mga kapatid. At palagi talaga natin handa ang ating tithes and offering papunta sa simbahan. Huwag na po tayong hihingi ng sukli. May mga kapatiran na humihingi ng sukli sa treasurer. Ang treasurer ay nahirapan na isuklian kayo. Tsaka nakahiya po yun sa Panginoon na hihingi kayo ng sukli. So, huwag niyang suklian. Ibigay niyo na lahat sa Panginoon. Kung maaari ay ihanda niyo na yung pinaka-the best na offering sa Panginoon. Yes. Salamat, Pastor. Sige, tayo ay... Pakilala mo ngayon, ha? Yes. Kaya nga dapat gamitin natin yung preparation day, Pastor. Sa Biyernes pala, nakasobre na yan. Parang, hindi ako pinapractice ko yun. Ay, may sukli ka ako ha. Sukli ko mamaya. Mahirap talaga bilang treasurer. Experience yan. Biro mo, nakasegregate na maganda yung mga sobre para pagdating mo ng mag-resibo maganda pero kung kukuha ng sukli, isang kakukuha doon, malilito ka ngayon, malilito ka ngayon. So sana iwasan natin yung sukli, hindi yan magandang practice, mga kapatid. Gamitin natin preparation day yun. Natawa tuloy ako kay Pastor, pero totoo yun, real talk yun.
Real talk. Totoo yan, mga kapatid. Okay. Sige, salamat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating Council on Stewardship Reading. Ang ating pong magsasalita sa umagang ito ay ang ating pong church pastor ng Olongapo City Seventh-day Adventist Church, si Pastor Raymond Ligo. So, Pastor, ibigyan namin ng panahon para sa iyo o mayroon pang... Sige po, play muna natin yung video. Ay, play mo na ang video. Yung ating God First video. Oh, sige, sige. Tito, hindi ito makabibili ng anuman. March 1. Offertory Reading Devotional. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisiyahan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Malakias Kapitulo 1 versikulo 8. Si Kezia ay isang masayahing bata na nakatira sa isang malaking syudad kasama ang kanyang mga magulang. Mahilig siyang bumili ng maliliit na bagay na kinagigiliwan ng mga batang tulad niya. Minsan, dumating ang isang bisita mula sa ibang bansa at naging masaya ang kanilang muling pagkikita. Matapos ang 3 araw, naglibot ang bisita sa syudad at pagbalik ay nagdala ng pagkain para kay Kezia, pati na rin ng isang perang papel. Masaya niya itong tinanggap at agad na pumunta sa kanyang silid upang kainin ang pagkain. Pagkatapos niyang makakain, nais niyang gastusin ang perang natanggap. Tiningnan niyang mabuti ito, at ang kanyang kasiyahan ay nauwi sa kalungkutan. Si Kezia ay nagsisigaw sa kanyang kwarto tungo sa kanilang sala, kung saan ang kanyang ama at ang bisita ay masayang nagkukwentuhan. Lumapit si Kezia at nagtanong, Tiyo, hindi ito makakabili ng anuman. Sinikap ng tatay ni Kezia na patigilin siya dahil napapahiya siya sa sinasabi ni Kezia. Tinanong ng bisita ang tatay ni Kezia kung totoo na ang perang ibinigay niya ay walang mabibiling anuman. Sumagot ang tatay ni Kezia, Oo, hindi iyon makakabili ng anuman. Mahal na mga kaibigan, kumusta tayo ngayon? Ibinibigay ba natin ang ating handog sa Diyos na walang mabibiling anuman? Kung ayaw ni Kezia ang pera na walang mabibili, ano pa kaya sa Diyos? Kung ang pinakamaliit na halaga na iyong ibinigay ay ang pinakamabuti mo, tinatanggap iyon ng Diyos. Subalit kung hindi iyon ang lahat, huwag mong ibigay sa Diyos ang hindi mo magamit mismo sa iyong sarili. Ating tandaan, ibinigay ng Diyos sa atin ang pinakamabuting kaloob sa katauhan ni Jesus. Marapat lamang na ibigay din natin sa Kanya ang ating pinakamabuti. Panawagan. Habang ibinibigay natin ang ating mga handog sa araw na ito at sa hinaharap, alalahanin natin na ibigay sa Diyos ang pinakamabuti na mayroon tayo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Thought I did what's right. Pag-aaralan at pagbibigyan ng panahon ngayong umagang ito ay not professing but doing. Ang sabi po dito mga kapatid, when the cases of all come in review before God, the question, what did they profess, is never asked, but what have been done. Ito po ay isang napakalaking tanong para po sa ating lahat. Have
they been doers of the word? Have they lived for themselves? Or have they been exercised in works of benevolence, in deeds of kindness, in love, preferring others before themselves, and denying themselves that they might bless others? If the record shows that this has been their life, that their characters have been marked with tenderness, self-denial, and benevolence, they will receive the blessed assurance and benediction for Christ. From Christ. Well done, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Christ has been grieved and wounded by the marked selfish love and indifference to the word who's in need of others. So umagang ito mga kapatid, nais bigyan pansin ng ating Panginoon. Ang napakaliwanag po na kanyang sinasabi po dito sa ating devotional ngayong umagang ito mga kapatid. Na kung saan ay tayo po ay tinatanong na kung ano po ang kanilang ginawa. At dapat daw po mga kapatid ay nagpapakita ito sa ating buhay, sa ating karakter, at sa araw-araw po nating pamumuhay mga kapatid. Karagdagan po sa ating devotional ngayong umagang ito mga kapatid, na kung saan ang sabi din po sa sulat po ng ating sister na si Ellen White, hindi tatanggapin ng Diyos ang inyong mga handog kung ipinagkakait ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Kaya po mga kapatid, bago tayo mapangasiwaan ng banal na Espiritu, kailangan ang pagpapasakop at ang ating pong pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon. Ang pagpapasakop po ay ang pagsusuko ng sarili, hindi ang pagsusuko ng ating kasalanan. Ang pagsusuko ng kasalanan ay resulta ng pagsusuko ng ating sarili sa Diyos. Kaya po ngayong umagang ito mga kapatid, babaguhin tayo o binabago tayo ng Diyos ayon sa Kanyang nais na oras ng pagsuko tayo sa ating sarili sa Kanya po. Na tayo po ay mamuhay, gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon, sumunod sa Kanyang palatuntunan na ang nais niya ngayong umagang ito sa ating devotional, mga minamahal ko po mga kapatid, ay tayo po ay gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon at sundin ang Kanyang mga prinsipyo katulad po ng ibinabahagi sa atin ng ating mahal na Pangulo, ang payo po ni Sister White patungkol po sa councils on stewardship. Tandaan po natin mga kapatid, ang paglago ay lunsod ng pagbabago ng ating buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Ligo. Meron pa yung video na ipiplay ni Brother Melvin? Wala na po, Pastor. Diretso na tayo. Sige, wala. Tayo po ay dadako sa ating prayer, Acts prayer po natin mga kapatid sa umagang ito. At bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sa silent prayer. Pagkatapos, 2 kaming manalangin ni Pastor Reyes Cabusa. Amen mga kapatid, kinat ko na siya at tayo ay dadako sa ating reflection and prayer. Ano po?
So, yan, bago tayo manalangin ay, recap muna. Napakaganda nitong lesson na ito sa tulang, Very short and sweet, sabi nga. Madaling basahin, madaling unawain, madali ring sundin. Bisa't yung puso natin ay naisuko natin kay Jesus, O una, title pa lang, not professing but doing. Hindi yung sinasabi lang natin, kundi ginagawa dapat. Title pa lang, napakaganda na. Hindi pinapakita sa salita, kundi sa gawa. Sabi dito number 1, hindi mahalaga na inangkin pananampalataya. Hindi, nananampalataya ako kay Jesus, may faith ako. Sino rito? Halimbawa ganito, nagtanong ang pastor, sino na pananampalataya sa Panginoon? Taas tayo ng kamay, ako, lahat. Pero nakikita ba sa buhay natin? Ang sabi sa lesson, hindi mahalaga yung inaangkin lang natin na tayo nananampalataya. Dapat may kasunod itong gawa, At may babala rito sa araw ng paghukom. Ang tanong ay hindi. Sa paghukom daw, hindi tatanungin ng Diyos na ano ang kanilang ipinahayag. O, sino rito yung mga nagtaas ng kamay? Ganun ba sabihin ni Jesus? Hindi. Hindi mga kapatid, Sino rito? Ano ang iyong ginawa? Yun ang tanong. Ano ang iyong ginawa, kapatid? Anong iyong ginawa? Baka mamaya akala natin kung sino nagtaas ng kamay, okay na. So, alam natin yan. Maliwanag na alam natin yan. Kaya lang, kadalasan yung hindi natin, yung alam natin, ayaw natin gawin. So, hindi sapat ang pagkukunwaring Kristiyano. Nagkukunwari daw tayong Kristiyano pag gano'n, Sa salita lang, kailangan itong makita sa gawa. Point number 2, ang buhay ay susukatin sa action, hindi sa pananalita. Inulit lang, titingnan kung tayo ba ay namumuhay ng nasa sarili lang o nagpapakita ng kabutihan at malasakit sa iba. Sa paanong paraan tayo makapagpapakita ng malasakit sa iba ba? Maraming bagay. Marami, Una, direkta sa ating kapwa. Makapag-share tayo na God loves them. Pangalawa, yung mga hindi natin kayang abutin, maabot natin yan sa pamagitan ng ating ikapwa at mga handog. Huwag naman barya-barya, mga kapatid. Kawawa naman yun, Panginoon. Ginagawa naman natin kawawa yung Panginoon pag barya lang. So ngayon, simula sa araw ng Sabat na ito, mga kapatid, mag-isip tayo 2 beses. Pambarya lang ba ang Panginoon? Ilagay nyo na sa sobre. Huwag nyo na i-loose offering. Nahiya ba kayo? Kaya maliit. Kaya sa loose offering na lang. Huwag, mga kapatid. Kung galing yan sa puso natin at abundant blessing yan, natin pasasalamat yan sa Panginoon. Ilagay mo sa sobre, kapatid. Para naman makuha mawala na yung, alam niyo yung problema ng treasurer, yung non-systematic giving, di namin kayang bilangin. Bakit? Kasi wala mga pangalan yung loose offering. Ilagay niyo sa sobre, para naman nakasobre, At makakatulong yan, papapakita yan ng pagmamahal sa mga taong hindi pa natin naaabot ng pabalita ng kaligtasan. Diba? Pagtatapat sa Panginoon, paggawa yan. Isa yan sa parte ng paggawa. Yan. Pangalawang paggawa, yung gawin naman natin special ang Panginoon. Pagpunta tayo sa araw ng Sabat, wag naman late, mga kapatid. Dahil para nating sinabing, Kristiyano ako, pero hindi ka naman darating sa oras. Late naman, di ba? Ano ba may sekto? So, ayan, nawa, tumatak sa isip natin itong babala na to, na pagdating ng paghukom, hindi tatanong ng Panginoon kung sino yung nagtiwala sa akin. Sino yung nagtapat sa akin, hindi ganun, Kung tatanong sa atin, ano ang ginawa mo, kapatid? So, yun, mga katangian na hinahanap daw ng Diyos. Ano ba yung mga katangian na hinahanap ng Diyos? Sige nga, sabi sa lesson, according sa lesson pa rin ito, hindi ako lumalayo, Pagmamalasakit, nagpapakita doon ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Yes. Pangalawa, pagpapakababa at pagsasakripisyo, nagpapakita ng sakripisyo. Ibig sabihin, inuunang Diyos kaysa yung sarili. Kaya paanong paraan, gumising ka sa umaga, kumunik ka sa devotional, inuuna mo ang Diyos, di ba? Sa paanong paraan na inuuna mo ang Diyos, halimbawa, ito na, marami dito mga makaka-relate sa trabaho. May pasok ng Sabado, kapatid, unahin mo ang Diyos. Kasi hindi ka dapat papasok ng Sabado dahil unahin mo ang Diyos. Pagpapakita ito ng pagtitiwala sa Kanya. Bagamat mahirap ang buhay, yung iba hindi makapag-quit ng Sabado dahil mawala na sila ng trabaho. Naramdam ko yung ganyang sitwasyon, pero napagdaanan ko yan. Pangalawa, yung mga nag-aaral, estudyante. Yan, makaka-relate din sila dito sa ganito.
Kaya ako pipilitin ko makapag-aral yung anak ko sa Adventist school para makaiwas siya sa ganito mga mabibigat na pagsubok, pagpili. At pangatlo, ito pa, parating ng eleksyon, marami namimigay ng blessing. Ano ba yan? Tatapat pa naman ng Sabado. Sabi ko sa dito sa bahay namin, wala tayong magagawa. Sabi ko, pag yan ay tinapat nila ng Sabado, kanila na lamang yan. Ano? Kung hindi ko yan talaga pupuntahan. Pero kung may ibang araw yan, pupuntahan ko. O kaya kung may ibang kukuha, sige, kunin nila, di ba? O yun ganun, ano? Pero sabi ko nga, dito masusubok ang pagiging tapat ng isang Kristiyano. Ano po? So ito, pang-apat na punto, ang gantimpala ng matapat. Kung kanina may warning, ngayon naman may bless, may gantimpala. May gantimpala yung mga matapat at napagkawang gawa sa buhay. Well done. Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Well done, sabi ng Panginoon. Welcome ka niya. Well done, my good and faithful servant. Manahin mo ang kaharian na aking ipiniprepare para sa iyo. Napakasarap yan. Napakasarap. At pinakahuling punto, ang kalungkutan ni Kristo sa ating pagkakanya-kanya. Ayan. Nalulungkot si Kristo sa ating pagkakanya-kanya. Ang makasariling pagmamahal at kawalang pakialam sa pangailangan ng iba ay nakakasakit sa puso ni Jesus. Pag nagbigay ka ng barya, kapatid, masakit sa puso ni Jesus. Kaya wag nating isipin na masaya na natutuwa. Tinatanggap yan ng Panginoon pero nalulungkot siya. No? Nalulungkot siya. Hindi yan nakalugod-lugod sa Panginoon. Sabi nga dito ni Nanay Nerissa, nakakalungkot po na madalas na misuse po ang pagiging maunawain ng Panginoon. Ito na ngayon, no? Ito na ngayon. Nami-misunderstood yung ating pagiging maunawain ng Panginoon. Kahit di na tamang gawain ng tao, minsan kahit mismo Adventist pa, mas inuuna pa ang pagpunta sa okasyon. Ito na nga, no? Kaysa sa pasabat ng Panginoon. Dahil naunawaan naman daw ito ng Panginoon. Tama kayo. Real talk yan, Nanay Nerissa. Marami tayong narinig na ganyan. Minsan mga leader pa ng church. Naunawaan na ng Panginoon yan. Yes, maunawain ng Panginoon. Totoo yun. Pero nalulungkot siya, kapatid. Kaya tayo mag-isip-isip. May warning sa una. Inunahan na tayo ng warning. At tinapos sa blessing. Sa gantimpala. Sa gift, sa regalo. No? Sa dalawa lang yan. Anong gusto mo? Regalo o warning? Di ba? Siguro kung may isip tayo, sabihin natin, regalo. So yan mga kapatid, sabay-sabay tayo maging mahubog. Yan, sa pamamagitan ng pag-connect kay Jesus araw-araw. Kaya ako nga, sabi ko kanina, lagi ko tinataas itong devotional na ito sa church. Para hindi ko may tatanggi na dito ako lumago. Matagalan, dito instant, po. 3 years na yata kami ni Pastor Nelvin na nagaganito. Ngayon lang sa JFM, lalong na empower, no? Pero 3 years na kami sa devotional na ito. Kaya hindi ko maiwanan ito. Hindi namin maiwanan kahit sobrang busy namin ni Pastor Nelvin. Kasi alam namin na nakakatulong sa kapwa, no? Sa amin din sariling paglago. So ayan mga kapatid, patuloy nating sama sa panalangin ng bawat isa na tayo maging tapat sa Kanya. Unahin natin siya at hindi lamang ating sarili at ibigay natin ang buo para sa Kanya, hindi lamang barya, po. Buo. Sige po, 15 seconds lang para sa ating commitment prayer. Habang nananalangin ako, pwede rin niya maibulong iba niyo pang prayers. Isabayan niyo ako sa silent prayer niyo. Wala namang problema yun, maririnig ng Panginoon yan. Tayo manalangin mga kapatid.
Let's pray po mga kapatid. Dakila at mapagpala namin amang banal na nasa langit. Salamat pong muli sa umaga na ito. Muli kami ay inyong ginising ng sapat sa oras para patuloy na makakonect po sa inyo. Salamat sa mga warning na inyo ay pinaalala sa amin na kayo sa inyong paghukom ay tatanungin nyo sa amin kung anong aming nagawa. Hindi sa kung sino ang nanampalataya, sapagkat ito ay patunay na mapag-iisip kami na tunay na ikilos namin ang aming mga tinanggap na pananampalataya, sapagkat ang pananalita lamang ay walang mararating na kahit ano, bagkus ang paggawa namin ay magpapakita ng aming pag-ibig po sa inyo. Sa aming patuloy na paglago sa bawat umaga o dakilang Diyos, sa aming nilalapit ang aming mga kapatiran, una-una sa aming iglesia, kasama na rin ang aming mga mahal sa buhay. Naku, paano kami ay patuloy na lumalago dito sa devotional na ito, ay patuloy din kami namang lalago. Kagaya ng aming mga kapatiran na aming masishare nito, ay lalago kagaya namin, sapagkat kayo ay nagumagabay sa amin ng Holy Spirit. Salamat sa platform na ito na kami ay may pagkakataon na magbago, pagkakataon na salubungin namin kayo sa inyong pangalawang pagbabalik at maririnig namin ng napakagandang statement, "Well done, good and faithful servant. Inherit the kingdom I prepared for you." Ito po ay tunay na walang katumbas na kaligayahan o dakilan Diyos. Salamat sa pangako, salamat na pagmamahal, at ramdam namin ang inyong pagkalinga at pagkabay. Sa umaga na ito, nais namin sama sa panalangin ng bawat isa. Kami ay may mga kanya-kanyang pre-request din naman. Marami kaming mga pangalan na nais namin ilapit sa inyong pangalan. Mga kahilingan, mga pasasalamat, sama-sama po namin itong ibinubulong sa inyo. Kasama ng sambayan ni Ate Revy, kasama ng kanyang buong San Leonardo Church, kanyang pamilya, kalusugan, pangkabuhayan, lalong higit. At ganyan din si Brother J. Cruz, kasama ng kanyang mga kasambahay, kasama sa bahay, mga pamilya, ganyan din si JLB Kutay, si JLB na isa rin namang sinusubok sa pamagitan ng kanyang trabaho. O dakilan Diyos, turuan niyo po siya, bigyan niyo siya ng alternatibo, bigyan niyo po siya ipakita niyo po sa kanya yung pagmamahal o dakilan Diyos. At upang sa ganon siya ay maging isang maging tapat, patuloy na nagtatapat, naghihintay sa nalapit yung pagbabalik. Game din siyang sambayan ni Ma'am Femi, kasama na si Ma'am Rachel sa kanyang past recovery. Patuloy niya po siyang samahan sa kanyang pagpapagaling at pagpapalakas. Game din ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, kasama ng mga mahal niya sa buhay, kalusugan at kanilang panghanap buhay. Game din ang sambayan ni Sister Rhea Sabat, kasama ng kanyang buong pamilya. Ang kanyang pagiging halimbawa sa kanyang bahay tahanan ay patuloy na makibabaw, makita ang inyong liwanag sa kanya. At siya ay patuloy sa kanyang tinanggap na biyaya at ma-share na ito sa kanyang mga kasama at kasama sa church. Ganyan din ang sambayan ni Sister Nympha Rivera, kasama ng Tabakaw, at si Auntie Ching Manikis sa kanyang kagalingan. Si Sister Josephine Mercado, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay at ang buong Peñaranda Church. Si Sister Mildred Cain din, si Ate Sally Sanchez, Sister Belinda Salvania, Sister Dang de la Cruz, Sister Sweetie Burgos, kasama na yung kanyang mga buong pamilya. Si Nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, kanilang buong pamilya, si Veronica, si Liwayway at si Romnick Irelia. O dakilang Diyos, hipuin niyo po ang kanilang puso ng Holy Spirit na patutong magtiwala at magtapat po sa inyo. At makasama na Nerissa sa kanyang pagsamba at paghihintay sa nalalapit na niyang pagbabalik. Gayun din naman si Ate Mitch Jose, kasama ng kanyang buong pamilya, ang kanilang pangailangan, ang kalusugan ng bawat isa ay niyo pong bigyan ng malusog na pangatawan ng bawat isa. Ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, Sister Marites Curameng, ang Kampugo Church o dakilan Diyos sa kanyang pangunguna ay patuloy niya pong pagpalain ng malulusog na mga buhay, di lamang pampinansyal, sapagkat kayo din ang spiritual na buhay. Ang sambayan din Sister Sinaida Manarang
At Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang prayer request sa kanyang asawa na muling makapagsimba at mag total surrender sa inyo, dakilang Diyos. Salamat at nariyan po kayo para samahan kami sa bawat umaga. Kasama po namin sa panalangin ng mga kapatiran na nasa background na hindi namin nabanggit. May mga kahilingan din po kami pagpalain ng aming banal na araw ng Sabat na ito at makapunta kami sa church ng tamang oras, hindi kami malate at gayon din nilayo kami sa anumang mga tukso. Hanggat maaari maiwasan namin ang aming cellphone sa pag-open ng social media sa araw na ito sapagkat hindi ito'y kapuri-puri sa banal na araw ng Sabat. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Happy Sabat po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa sumamang panalangin. At salamat sa inyong pakikinig. Ano po? Sa mga nag-share kayo din. Naninirisya tama po, di buo ang araw ko pag di naka-devotional. Pasama rin po ako maging matatag at malakas katawan paglilingkod sa Panginoon at kapwa-tao. So ayan na po, hindi talaga po ang araw kulang. Nakasanayan na natin mag-devotion. Kaya share lang, testimony sa church. At nawa ay one day magising sila na hindi sapat yung nagpupuyat sila sa gabi sa social media. Pero sa umaga din makapag-devotional. Masakit sa Panginoon na masamang loob ng Panginoon sa ganun. Hindi natin siya, parang binabaliwala lang natin siya. Samantalang kay Jesus tayo lalago. Anyway, happy Sabat sa lahat. Ang oras 5:35 na umaga. At ako ay gagayak na unti-unti. Preparing the Sabat program. Usual task ko na yan. Tuwing Friday tsaka Sabat. Para maging magandang pagsamba. And happy Sabat po sa lahat at bukas po muli ay magkita-kita tayo ulit dito sa Zoom. Kita nyo ako pero di ko kayo kita one way. Anyway, kilala ko kayo by name. God bless us all. Happy Sabat po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I